we're back. Welcome to episode 3. Yes. Ako ang papa ninyo, Papa Jackson. Ito ka naman po si Gandang Kara. So, another story na naman ang pag-uusapan natin ngayon. Another topic na naman. Diba? So, today, pag-uusapan natin yung mga excess. Like, nako, ito yung ayaw mong topic sa lahat kasi Hindi naman allergic sa ka ayaw. dito. Hindi naman sa ayaw. Ano? Hindi naman sa ayaw. Uncomfy? Hindi naman uncomfy. Ano? It's just that pag tayo magkausap, wala lang akong talagang pakialam sa mga ex mo. So I hindi do not intend to know anything about your past. Period ako doon. Bakit ayaw mo? I don't care. Kasi ma-hurt ka? Hindi ako ma-hurt. No, hindi ako ma-hurt. Ay, hindi ka ma-hurt? Hindi. Kumbaga, talaga? It's just that I don't care. Sige. Kumbaga, it is something that kahit magpunit ako ng salawal dito, I can never change it. Okay. It is Sige. Kahit dati ka pang halimbawa, rhinoceros, okay lang. Okay lang. Wala na akong magagawa, tao ka na ngayon eh. Basta wala kang pakialam sa Dati past. kumbaga hindi ko na kailangan malaman, dati kang puno ng saging na may puso, okay na yun. Okay. Tao ka na ngayon eh. Okay, so eto na nga, pag-uusapan natin yung mga exes. Like, dapat ba nating balikan yung mga not so good things about our exes? Balikan in what way? Alalahanin, 'di ba, yung mga pangit na nangyari, pangit na ginawa sa atin kasi ito yung trending interview ni Andrea Brillantes kay Vice Ganda. Si ate mong ganda. Ang gandang bata nito si Andrea. In-interview ni Vice si Andrea and talaga may ganun. nag-trending to kasi more than 5 million views na siya. So, sinabi niya, ito yung mga sinabi niya ni Andrea, gusto ko lang sabihin, minsan, kung hirap kang mag-move on, kailangan mo talagang isipin ang mga bagay na, talaga ba, iiyakan ko ba yung lalaking hindi nagpapalaundry ng 1 taon? Ganon. Kapag kinuha ko kasi lahat ng binigay ko sa kanya, wala na siyang gamit sa kondo niya at hindi ko gagawin yon. Sabi din niya na, actually, bakla rin ako magmahal bakla ako magregalo, sobra. Siguro umabot ng 1,000,000, hindi po talaga siya bigay actually. Tapos sabi din ni Vice, pinush mo raw yung jowa mo para makasama dun sa project. Tapos kahit walang talent fee, binawas na lang sa'yo. At ang sagot ni Andrea, ganun ako mag-love Ganun. Gaya mo yung magkakasabi ni Andrea. Ayoko. Ganun ako Kasi- mag-love Yeah. Kasi cute siya eh. di Grabe ba? ka naman. I mean, despite kasi binaba siya, napabebe siya. Yun talaga siguro siya Di ba? I mean, that's the way she talks eh. So yun. So, all out siya magmahal. So, ano ang masasabi mo? Alam mo, ang daming facets. Yung mga binasa mo lang. Unang-una, let's get it out of the way. Yung bakla ako magmahal, medyo, medyo yan eh. Medyo sensitive na topic ngayon yan. Kasi that's coming from the time when we as a nation or a majority, naniniwala na pag ang bading nagmahal, kailangan material na bagay muna yung binibigay niya bago siya mahalin. Kaya nakuha yung term na yan eh. Bakla ako Okay. magmahal, di ba? Magpo-provide muna ako, di ba? Oo. Wala lang ako may provide, di ba? Hindi mo na ako love. Di ba kaya nga may mga kaibigan tayo ng mga gay na ang biruan ay, nabigyan mo na ba ng motor yan? Gaya mo 5 years to pay para hindi ka iwanan ng 5 taon. Oo. Yun. So, pun unintended, wala po kaming, nothing against, statement naman to ni Andrea. I'm sure she did not mean any harm naman sa mga gay nating kaibigan, di ba? Dalawa utol kong gay, di ba? So yun lang yun, just get it out of the way. No? Now, yung statement mo kanina, gusto ko lang sabihin na minsan ang hirap mag-move on. Tapos binanggit niya yung mga bagay na naibigay niya. Ano? Ako naniniwala ako na before the dawn or the advent of social media, ginagawa naman talaga natin ito eh. Di ba? Ang pagkakaiba lang dati, we just say it to a friend. Walang platform. Oo. Di ba? Sa kaibigan natin sa eskwela, sa barkada natin. Di ba? Nagkataon lang ng ngayon, may platform na para sabihin yung mga nangyari sa past natin, especially kapag nasa showbiz ka. Kaya alam ng lahat, di ba? So, Pero, ewan ko pero feeling ko, dito sa nandito, feeling ko na cherry pick lang eh. siguro. Na cherry pick siya itong binasa mo. Oo. In a sense na ang nag-trending kasi ay yung mga bagay na derogatory dun sa ex niya. Pero marami siya sinabi maganda tungkol sa ex niya. Ba't yung trending? So napili lang yung mga Ito yung highlight ng We cherry pick, di ba? Yan naman ang Pinoy, di ba? Kukunin natin yung mga bagay na pwede lang gawa ng intriga. Doon lang tayo. Di ba? Pero yung mga bagay na sinabi niya, di ba? Alam ko may statement siya sinabi niya na,
sorry, nagyabang ako na nagmahal ako. Parang somewhere along those lines, akala ko siya na talaga eh. Those were good lines eh. Those are emanating from deep in her heart. Pero hindi mag-trending. Ang nag-trending yung binigay niya sa kondo. Hindi pa totoo naman pag nagmamahal tayo, nagbibigay naman talaga tayo. Oo. It's not about the material or the money involved. It is looking after the welfare of the person you love. At nagkataon lang na ang means mo ay kung ano meron ka. Nagkataon, mayaman si Andrea. Kaya afford niya. Ay, exactly. Oo. Pero ang naging issue kasi, kung dapat mo pa bang ikwento yung mga bagay na nagawa mo, lalo na kapag mga pangit, mga nangyari sa inyo, after the breakup. Ako, I don't want Dapat ba? Parang ganon. Kasi nangyayari yan in real life, di ba? Na pag nag-break kayo, lahat ng pangit lumalabas. Tinatanong mo ako, Di ba? Oo. I do not want to hold the moral high ground kung dapat ikwento o hindi ikwento. I don't think I will answer that. No? Magiging hypocrite ako pag sinagot ko yan. But, doon tayo sa kwento ni Andre. Feeling ko, depende kasi sa kanilang paghihiwalay yan. So, hindi naging maganda kasi yung paghihiwalay, kaya napupush ka na Meron kasi magsalita silang, ng hindi maganda. Meron silang ugly ending eh. Oo. Di ba? Kumbaga, hindi naging maganda yung kanilang hiwalay, yung culmination ng kabuuan ng kanilang. Oo. Kaya may tao magtatanong ng, anong nangyari? Ano At yung siya, magkasalita lang din siya. Exactly. Pero Kumbaga may hugot ka kasi eh. Ganon. di ba? Pero kung naghiwalay sila ng maayos, Billy Crawford, Nikki Hill, when they separated, kasi friends ko silang dalawa nung sila pa eh. Uwe. Yes, oo. Di ba? Nagpapabati sa akin, dalawang yun nung sila pa. May narinig ka ba sinabi nila sa bawat isa na masama nung time na yun? Wala, kasi maganda ending. So, depende sa hiwalayan. Exactly. Doon mag-base sa hiwalayan. Feeling ko nandun yun eh. Di ba? Oh. Halimbawa, Ding Dong, Karil. Nagsiraan ba yung dalawa? Yung mga fans nag-away. Pero yung dalawa, nagsiraan ba on? Di ba? Hindi naman. They were nice to each other. So, depende yan sa pagtatapos eh. Di ba? Okay. Oo, nagkataon lang na I think we can all agree with what we learned on social media na yung hiwalayang Andrea at yung kanyang ex, di ba, ay medyo leaning towards medyo hindi Okay. hindi ganong positibo, di ba? Oo. Thinking na very public kung paano naging sila. Sa basketball court. Oo. Sa bagay. Pero ang galing kasi ang dami niyang binigay alang-alang sa pagmamahal sa boyfriend niya na si Richie, di ba? Ikaw, matanong naman kita. Magsabi ka ng totoo. Bakit ako? Bakit? Kung Andun gusto ba kong ako sa love tanongin story nila? Hindi, inaano lang. Connected, bakit? Ano ang pinakamahal na nabigay mo na? Wala na akong maalala. Safe Wala answer. na akong maalala. Hindi pwede eh. Kailangan Alam mo, meron. ganyan yan. Di ba? Ano nga? Ito naman. Yun din. Well, ako iiwasan ko sagutin yung tanong na yan. But, I have this to say. Ano? Yung pagiging expensive or cheap ng isang bagay na binigay mo, depende yan sa status mo sa buhay. Oh. Di ba? Halimbawa, I can give you a diamond ring for, say, a million pesos ang halaga. Di ba? And a lot of people would say, mahal naman nun. Pero kung bilyonaryo ako, wala lang yun eh. Sa bagay. Ako na lang sasagot kaya. Di ba? Di ba? Ang pinakamahal na binigay mo ay kotse. Di ba? Mag-aaway na po kami. Ay, no. I mean, di ba? Tignan mo. Yeah. See? Pareho tayo, hindi tayo pareho ng ano dito, di ba? I'm the person na if it's past, it's past. Okay. It will not even paano apart. ito yung topic It tungkol will sa not- past? Pero kay Andrea pinag-uusapan. Hindi, tatawid sa atin. Ano, Alin? Tatawid sa atin eh. And there you go. Umiinit na po. And I Balitaktakan. gave you my answer and yet Na you did ayaw not mong receive sagutin. it. Okay. Kailangan sige. i-receive mo yung Sige, answer ko. second question na. Baka di mo din sagutin. Dumating ka ba sa point na binabawi mo yung mga nabigay mo na? Nabigay mo na, ba't babawin? So hindi. The answer is no. Pag nabigay mo na, technically it's no longer yours. Hindi na sa'yo, binigay mo na eh. Ano masasabi mo sa mga taong gano'n? Alam mo, nagregalo tapos binawi. Ano sa palagay mo? Anong comment mo? Oh well, una, wala namang napapalood na kontrata dyan. So, nasa tao nagbabalik na lang, gusto niya balik. Di ba? Alam mo, sa kwentuhan na ito, especially mga regala when it comes to magjowa, no? When it was given out of goodwill eh. Di ba? Out of goodwill yan eh. You wanted to make the person happy. In the process, as the giver, you make yourself happy. Kasi it fulfills your pride, your ego. A certain part of you na fulfill. Di ba? Kung dapat bang bawiin o hindi, I don't think any one of us can
point a finger whether it's right or wrong, but there's such a thing called delikadesa. Di ba? I mean, may delikadesa. Bakit babawiin kung alam mo na hindi man tama, hindi man mali, pero there's such a thing called delikadesa. Pero kasi may mga tao na kaya nila binabawi sa sobrang sakit ng nararamdaman nila. Parang, wait lang, binigay ko lahat sa'yo at dahil naman sa akin galing to at di mo naman deserve to dahil sinaktan mo ka ng gusto, binabawi nila dahil sa sobrang pain. Di ba minsan? At kung ako yung Kaya taong... hindi na sila nakakapag-isip kung tama ba to o mali. Hindi na nila iniisip yun eh. Kasi, Aha! bakit? Sa'yo galing yan, ha? Ano? Di ba? Wala akong binawi. Hindi na nakakapag-isip. Pag Ano? nasaktan, ha? Yan, Oh. sa'yo galing yan, ha? Kaya nga, kaya minsan Kaya may mga nakakagawa... tao palang, nako, talaga. Teka lang, kaya minsan Pinapano? kaya minsan nakakagawa tayo ng desisyon na hindi na natin pinag-iisipan ito ba yung tama o mali kasi yung emotions natin yung nagdidikta sa atin. Kaya siguro yung mga ibang tao na nagregalo ng mamahalin sa ex, parang bakit? Di mo naman deserve, akin na yan, ganyan. O, di ba? Halimbawa, may mga friend ako na nagregalo ng L300, sasakyan, binawi kasi hindi pa fully paid yun. Di akin yan, di pa naman fully paid yan. Siguro depende Pinagamit ko rin lang sa'yo. nakapangalan. Eh pag halimbawa, niregaluhan kita, pinangalan ko sa'yo, babalik mo ba sa akin yun? Alin? Halimbawa, niregaluhan kita. Well, again, depende yung paano ka naghiwalay ng tao. Depende Depende pa rin doon. It will all boil down kung paano kaya naghiwalay ng taong yon, di ba? If it's been a happy ending, I don't think magiging issue ka na naibigay niyo eh. Kasi ganito yan. Halimbawa, nasa relasyon tayong dalawa. Binigyan kita ng isang bagay na mamahalin. Oh. Ako ba na nagbigay, iniisip ko akin pa rin yun? Hindi na, kasi bigay mo na yun eh. So pag naghiwalay tayo, halimbawa, iisipin ko akin na ulit kasi hiwalayan tayo? Hindi. Exactly. Oh, ba't mabawiin mo? Sa bagay. Di ba? O, di sige. Mabawiin mo. Oo nga naman, wala naman ako Kayo pa sinabi, naman, ah. hindi mo naman iniisip na sa'yo yun. Oo nga, hindi. Kasi minsan lang, sa sobrang pina nararamdaman nila, kaya ko lang ine-explain na kaya yung iba nagagawa yun. Sa sobrang sakit ng nararamdaman. Oh, well. Kaya binabawi na lang. Pero doon tayo sa Diba? kabilang, doon tayo sa other party. Oo. Nandun tayo sa giver. Oo. Halimbawa ako yung binigyan. Oo. Binigyan. Halimbawa, walang-wala ako. Oo. Marami kang binigay. Niloko pa rin kita. Oo. Tapos, nung naloko kita, nasaktan kita, binabawi mo ngayon lahat na binigay mo sa akin. Bilang ako yung nanloko, I should have the delikadesa na ibalik yun. Kasi niloko Magkusa ka na. Oo, kasi kaya mo naman binigay sa akin yun in the hopes na mamahalin kita in return. Inaloko kita, babalik ko. Delikadesa. But then, we cannot point a finger whether tama o mali yun eh. Kasi kanya-kanya yun. Delikadesa talaga yan. Eh. Oo. Sa bagay. So, the answer is no, hindi ka nambabawi ng mga binigay mo. Kasi para sa'yo, pag bigay na, tapos na yon. Very personal Hanggang to, doon na lang tanong to. na to. So, may mga taong dapat bawiin, di ba? Mga taong hindi dapat bawiin. Pero alam mo, dati uso yung bawian. Ewan ko lang kung na-experience mo yun dati ah. Kasi dati, may mga friends ako na, halimbawa, nag-break sila. Pati yung mga... Friends mo o ikaw? Hindi ako. Hindi ako. So, may mga friends ako na ano... Okay, may mga friends ako na, halimbawa, 3 years sila, nag-break na sila. Sabi ko, saan ka punta? Babawiin ko na lahat ng ano. Ay, isosoli ko na pala lahat ng binigay niya Kung sa siya akin. naman binalik, okay lang. Yun naman yung mga letters, stuffed toy. Di ba uso yan dati? Nangyayari yan. Di ba yung mga ganun? Kasi ma-letter tayo nun, ma-card tayo nun, ma-stuffed toy tayo nun. So, may mga bawian na nagaganap, tsaka sulian. Meron pa nga sunugan eh, di ba? Susunugin. Kapag nag-break na kayo, sunugin ko lahat ng gamit mo para wala akong maalala. Oh, Diba? If that makes you feel better and sleep better at night, sunugin yung mga binigay sa ex mo na loko sa'yo, di sunugin mo. Sa bagay. Diba? Huwag mo lang idamo yung bahay ninyo, baka mamaya Pero meron din namang iba na kinikip nila. Kahit parang Ikaw ba kinikip mo? hindi tayo kasali dito. Okay. Ba't Kanina ako? kasali ako, di ba? Di ba? Kanina you were able to swerve it para sagutin ko on a personal level. Ngayon tinatanong kita, hindi tayo kasali dito. I don't want to answer the question din. I respect that, di ba? But I get my answer. Wala, paano mo na-get? Wala akong yes or no. Hindi ko i-assume, kaya Assume hindi mo ako sa yun. kanina. Pero, di ba? By Hindi. saying what you said, I get the Wait answer. lang, hindi ko tinatago. Pero siguro kung may mga natira, baka hindi ko na naalala. Di ba kasi, hindi ko na, ang init. Kasi hindi ko naman naalam kung galing ba sa kanya, no? Hindi. Hindi, yung hindi ko na naaalala. Pero parang kasi pag pass na, nakalimutan mo na lahat eh. Di ba? Di ba? I agree. Kaya nga tinatanong mo ko ng Pasko, wala akong maalala eh. Kaya nga eh, ako nga din, wala akong naalala eh. Ano ba Well, nangyari? figuratively, wala akong maalala sa nakaraan ko. Kasi kilala mo naman ako, you've known me for several years now, di ba, na I live my life in the moment.
Sa bagay, ganun ka Kilala mo talaga. akong ganon, di ba? I live my Oo. life in the moment. Dead diba? maka sa past. Oo, di ba? Otherwise, kung I'm going to live my life in the past, mababaliw ako, ang daming bagay na nawala sa akin, hindi lang sa personal na buhay, yung mga naipong ko noon, napundar ko, di nabaliw na ako if I live my life in the past. Sa bagay. So I live my life in the moment. Because if Okay. I die tomorrow, I will not bring problems with me. I will not bring material things with me. What I will have ay yung mga bagay na naramdaman ko sa huling hininga ko. Doon lang ako. Oh, ito, tanong ko naman sa'yo. If ever na halimbawa, magkakahiwalay Alam mo, tayo. parang ako ini-interview mo dito. Dito nagkakwentuhan. Ha? Kwentuhan to, tanong nga. Di Sige. magtanong ka din. Wala akong tanong sa'yo. O halimbawa, dumating yung time na maghihiwalay tayo ng landas talaga. Ang tanong ko is, sasabihin mo ba sa ibang tao or sa mga friends mo yung mga hindi magandang attitude ko or yung mga hindi magandang nangyari sa atin, mga pinag-awayan? Masashare mo ba yun? I think in my process of healing myself, magkukwento ako ng mga bagay that you were able to do, you did to me that was na nakapanakit sa akin. Normal yun eh. I-share mo siya. Pero hindi in a sense na sinisiraan kita. Nagkukwento ako. Di ba? I think it has a lot to do with your level of maturity while you are telling your story. Di ba? Kasi siguro kung if you've asked me that question 10 years ago, I will have a different answer to you. Okay. Magpa-play victim ako. But now I'm the bigger guy, di ba, as compared to my older self, di ba? I am now capable of knowing kung may pagkakamali ako sa part na to. Di ba? Kaya ito yung attitude niya. At alam mo yan. So matitimbang mo yun? Alam mo yan. Ikaw nga, pag nagkaka-argument tayo, I tell you that, di ba? I apologize to you. I say, yeah, tama ka. In the middle of you being hysterical. Wow! Oh, di ba? Hysterical ka din Kumbaga, dati. Siguro, very personal to, pero andun na ako sa level na kaya ko na siyang as Okay. a human being, kaya ko na siyang Okay. timbangin. So, makikwento mo siya sa friends, pero ito naman ang tanong, sa social media ba, masishare mo siya? Kailan mo ako nakita? Di ba? yun nga, nililinaw Hindi ko mo na lang. kailangan tanungin. Alam mo naman ako, tahimik ko sa So, social media. never ka magsishare sa social media? Happy time siguro. Pero yung para, ganito halimbawa, Kara, we part ways tomorrow. Okay. At ang dahilan is that you chose another path with another person. Mm. Diba? In a way, feeling ko that would be cheating on me or feeling ko that unfair sa akin, makakaasa ka na I will not throw shades at you on social media. Meaning, I'm not going to rally people, di ba, to hate you dahil nasaktan mo ako. I will hate you on my own. Dahil lang sama ng loob, hindi naman networking yan para mag-recruit pa ako ng ibang taong, parang nasaktan mo ako dahil hate kita. Oy, hate niyo na rin siya. I don't think that's maturity. Okay. So, hindi ka talaga magsishare sa social media? Ganun. Alam mo, guilty kasi ako dyan before dahil dati, yung mga feelings ko... Networking emosyon, gano'n. Hindi ko naman sinasabi na i-hate nyo din siya. Hindi ko naman yun ang intention ko. 'Di ba? Unintentionally, parang nagiging ganun lang kasi Byproduct niya. Oo, dahil halimbawa sa sobrang sama ng loob mo, hindi mo mailabas, hindi ko rin masabi sa So, parang minsan yung iba, ang ano nila, yung social media doon nila pinupost kasi feeling nila may nakakarinig sa akin, may nakakaintindi sa akin, hindi kagaya ng mga judgment sa paligid ko. Kaya yung iba, napopost nila sa social media. Pero ang ending, wala kasing na-resolve. Yun yung na-realize ko Congratulations! Matagal kong hintay na para ma-realize mo yan. Oh. Yun na-realize ko kasi iniisip ko, oo nga, may mga sumusuport sa akin, tama, ganyan-ganyan. O kaya nailabas ko. Pero at the end of the day, anong na-resolve ko? Wala din naman. Kaya lately, talagang pag may nafe-feel ako or may galit ako, hindi na ako ma-post talaga sa social media kasi nire-resolve ko na lang siya ng tahimik. Yun yung mga realizations ko. Kaya hindi na ako kagaya ng dati. Ako ganito yan. Yun. Ang take ko dyan, kasi may mga tao talaga na ang outlet nila ay social media. Yun, Okay. oo. Pag ang outlet mo social media and you post everything online, don't be offended pag nakarinig ka ng reaction publicly. Oo. Kasi ikaw yung nag-post You air your dirty laundry, di ba, in public, di ba? Pag may comment ibang tao, don't cry foul. Di ba? Kasi ikaw naglabas, otherwise, di man lalam yan eh. Di ba? Secondly, ito, in good nature, in the hopes of good nature ng lahat ng tao na makakapanood nito, is that please do not try to find your validation online. Di ba? Kung maganda ka, kunin mo sa nanay mo yan. Huwag sa comment sa social media.
Di ba may ganyan eh, di ba? Oo, di ba? Huwag mong kunin yung validation mo, importance mo of your existence sa mga bagay na mababasa mo online. Di ba? Oo. Tama naman. Kumbaga, if you feel good about yourself, feel good about yourself. Don't let other people tell you otherwise. Okay. Pero alam mo, may mga ibang mga mag-ex na nagraratratan sa social media, di ba? Yung kapag nagkahiwalay na, magpo-post si boy, magpo-post din si girl. Pag sumagot si girl, magpo-post ulit si boy. Tapos, ang dami ng comments. Well, Yung mga kaibigan, support na. Hindi, ito yung toong nangyari. So, ang ending, yung away nila, yung hiwalayan nila, talagang nagsasabong na din sa social media. May mga ganun di ba? Well, Di ba nangyayari talaga yan? Uso ngayon yan sa buhay ng mga influencers. Eh. Views pa rin Oo. kasi yan. So, hindi na natin alam kung ito ba ay kasama sa hanap buhay nila o ito ba ay dahil they want to to present their side. Di ba? Oh. Pero sa totoong, sa mga sa mga kahit hindi influencers, meron din in reality. Nag-aaway talaga sila doon. Minsan nga, video pa, di ba? Maglalabas ng video isa. Ito ang totoong dahilan kung bakit ganyan, At nag-aaway. nag-viral yung mga yan. Ganyan, di ba? Lintik na pag-ibig. Alam ko ikaw yan ang mo Yan ang ayaw mo sa lahat yung pinopost ka. Na-post ka na ba? Ng isa sa mga ex mo? I guess, pero hindi ako nagre-react eh. So, hindi ko alam kung na-post na ako or what. Wala lang talaga akong pakialam. So, hindi ka na hurt? Kasi ganito yan. Kung halimbawa, naging tayo, tapos after natin ng relasyon, ang bit-bit mo sa akin ay sama ng loob. I will not hold grudge against you eh. Kasi experience mo yun sa akin eh. Oo. Diba? You are free kung gusto mo ikwento sa kaibigan mo, i-post mo ako. Yun eh. Now, ang kontrolado ko ay kung paano ako magre-react. Okay. That's the part I can control eh. Diba? I always choose to react nang hindi public. Kasi sa kaduluduluhan, kung ito yung problema na ako ang involved, ako lang din solve yan eh. Kahit public figure pa ako, hindi naman public ang solve niya, ako pa rin naman. Sa bagay. Ako pa rin. So ano ang takeaway natin sa mga ganitong klaseng issue? Ako number one, as a whole, in general, sa usapan natin, let's not cherry pick. Kasi tayo, yung pinag-usapan natin ngayon na sinabi ni Andrea, na cherry pick kasi natin, yung mga bagay lang na detrimental dun sa ex niya kasi mas maraming fans si Andrea sa ex niya. Di ba? Kaya pero maraming sinabi kasi ang dating parang ang bitter ni Andrea kung halimbawa babasahin ko lang to sa script na wala akong idea kung sino Yung si buong Andrea, kwento, parang ang bitter niya, pero hindi naman, maraming sinabi maganda. Di ba? As a matter of fact, di ba, hopeful siya that she's going to fall in love again, di ba, na naging masaya naman siya, pero wala sa usapan natin ngayon. Di ba? One. Number two is that depende lagi ang kwento sa kung ako, I've always said this many times sa programa ko, sa radyo, nakikinig kayo sa akin that sa kaduluduluhan ng panahon, we will all be told, di ba, in the stories of others through the experience, di ba, they had with us. Yun eh, that's the bottom line, kung paano nila na-experience, kung naging masaya sila sa atin, ikikwento lang tayo na masaya sila. Diba? Kahit may mga flaws ka pa, kung naging malupit tayo sa kanila, ikikwento tayo na. Pero normal naman din, on the other hand, Kara, na pag bago yung breakup, ang nakikita palagi natin, because we are at the height of the emotion, ay yung mga bagay Yung masama. na pangit. Kasi, Oo. you know why? Bakit? Because at some point, to some healthy degree, it justifies the pain. Oh, it justifies the pain. Diba? Yaman na, pangit naman yun. Yung mga ganon, diba? Yaman na, ganon. Pero pag kumalma ka na, diba? Marirealize mo. You will start to celebrate the life you had with that person kahit di na kayo. Oo. So, syempre hindi naman lahat ng mga nangyari pangit di ba? May mga magaganda ring nangyari. At di ba sabi nga nila, bawat tao na pumapasok sa buhay natin, lagi din naman tayong may lessons na natututunan. Nagkataon lang na hindi siya para sa'yo. Lesson lang yung iniwan niya, pero yung tao, hindi maiiwan. Diba? Parang ganon. So, ganon din. In reality, sa mga mag-jowang nag-break, pag naano na kayo sa emosyon nyo, pag humupa na, alalahanan nyo din, hindi lang yung mga pangit. Kasi nag-enjoy din naman kayo sa taong yan Sa buong journey na, halimbawa, 5 years, 10 years kayo together, hindi naman lahat ng pinagsamahan nyo, puro pangit lang. Diba? Meron din namang magaganda. So, yun lang.
'Diba? At saka yung mga sasabihin nating words, hinay-hinay lang din. Kasi baka mamaya, kainin mo din yung sinabi mo. Kasi may iba, nagsasabihan ng mga sasakit, tapos ang ending, nagkabalikan. 'Di ba may ganon sa totoong buhay? Sila na ulit, ang daya mo nang nasabi. So, Ako happy ako for them. hinay-hinay lang din. Happy ako for them sa mga Oo. nagkabalikan. Kasi malamang, pag nagkabalikan sila at di sila lagi-walay, kasama yun sa mga tinatawanan nila. Naalala mo, pinost kita? Oo, sinabihin mo pa ako dati ng ganyan. Kala mo, hindi ko alam yun ha. 'Di ba? May mga ganon. Congratulations, Jack. Magaling! Correct. Pero mahalaga din na makapag-move forward tayo with peace and kindness. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Siguro bago tayo Diba? magtapos, di ba, Kara? Let's give our take on how to treat exes. Okay. In general, ikaw muna. Ako kasi same with you Never din akong nanira ng ex May sasabihin akong masamang salita, kikwento ko lang sa best friend ko na bakit ba kasi ganun? Ano nangyari sa akin? Parang ganun. Ito na mga pinagagawa niya. Yun. Hanggang dun lang. Pero hindi yung sisirain ko, ganun. Na to the point na ganun. Kasi at some point, naging parte siya ng buhay mo Agree. Diba? At some point, naging best friend mo din siya. Agree. Diba? Pinagkwentuhan mo din siya ng mga chismis. Pinagkwentuhan mo siya ng mga nararamdaman mo. O diba? Napangiti ka niya. Napatibok niya yung puso mo. So, nagkataon lang na hindi kayo para sa isa't isa, kaya nag-end up. Pero yung siraan, sana walang ganon. Diba? Ganun. I agree with you. Sabi nila, your ex used to be your best friend. You don't talk to anymore. Totoo. Tama, di ba? Saksak puso, tulo ang dugo, patay buhay. Anyways, I agree with you. I completely agree with you. And more than that, you have to remember that whether you felt pain, happiness, or both sa isang relasyon na you're no longer a part of, you have to remember that you were participative of that process. Party ka nun. So, hindi lang kasalanan ng iisang tao yun. May partisipasyon ka doon. Tsaka hindi naman ibig sabihin na hindi nag-workout ang isang relasyon, merong masamang tao dyan. Kasi hindi naman laging gano'n na ikaw yung may kasalanan, ikaw yung may kasalanan. Sometimes, hindi lang talaga siya nag-work kasi baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Hindi kayo nakalaan para sa isa't isa. Hindi nag-workout. Hindi kayo nag-meet. 'Di ba? So, hanggang doon lang talaga. So, yun lang. Anyway. Going back to Andrea, di ba? Ako, naging tao ako, Kara, si Andrea ay Andrea Brillantes na, di ba? So, long way to go, di ba? Bata ka pa naman, te. Yes. Di ba? So, we wish them well. Kay Rich tsaka kay Andrea. Richie, Sana mahanap nila yung peace of mind. Maka-move forward sila ng maayos. Ganyan. And it will happen naman talaga in time. Pain does not last forever. You will be okay. Yes. Maraming salamat sa panonood ng another episode ng Cardiac Arrest. Hello sa mga arresters. Hello sa Angela. Maraming salamat. Hanggang sa muli sa ating next episode. Abangan nyo yan. Bago tayo Salamat. magtapos, tandaan nyo lamang na people can grow and sometimes can grow apart, but what's important is we carry on in life Yes. positively. Laking choice. Ako po niyong likod, Papa Jackson. At ako po si Gandang Kara. Bye! Bye.